Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh at nagbabagong updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ipagpaumanin po ninyo ang aking 4 na araw na pagliban. Kalalabas lang po ni Lola Granny sa ospital at syempre kailangan po nating magbantay. So far, nakalabas na po siya at okay na po si Lola Granny. Sana po ay magpatuloy po no, ang kanyang paggaling. Maraming salamat po no, sa lahat po ng prayers at wala po akong ibang hinihiling kundi yun lang po. At maraming salamat po sa inyong paghihintay. Ang ating pag-uusapan po ngayong araw ay syempre, kahit na nandun po tayo sa ospital, hindi rin naman po nawala ang ating mga mata kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Pag-uusapan po natin dito yung siguradong schedule na ng noontime show at hindi rin po mawawala yung pagsasalita ni Alden Richards sa kanyang talk no dito ho sa pakuno po ng McDonald's yung McDonald's kung saan in-invite nga po nila si Alden Richards to give a simple talk para magbigay po ng mga tips sa mga business owners ng mga restaurants. Okay? So, yun ho. Bakit ho ba? Ano nga ba yung sinasabi ni Alden Richards dito? Bakit nga ba tila sinasabi ho ng mga nakapanood dito, may pinatutungkulan si Alden pagdating dito ho sa sinasabi po nila na tama ho kayo dito ho sa kanyang i-deliver, na kapag ikaw ay lingkod bayan, kapag ikaw ay naglilingkod, live by example. Okay, lead by example. Dapat sinasabuhay mo. Lahat yan pag-uusapan natin. At syempre, hindi rin naman po mawawala. Ito naman pong pinagagampanan po nila kay Maine Mendoza. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Maine at kay Alden. Araw-araw natin pag-uusapan ng mga ganyang bagay, At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pagsuporta at pagmamahal kay Maine at kay Alden. At narito nga po mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin ng mga nakaraang araw. Sabi nga po rito, unahin natin ang naging komento ni Miss Norberta Whitby. Sabi niya rito, nako, di ilalabas nila ng TVJ na buntis si Maine. Di lalo silang mawawalan ang tatlong anghel, Geranghel. Guranghel ba to dapat? Kasi sa oras na magpahinga si Maine, kung magbuntis ko pakialam ba? Di ba? Pakialam ba na? Who cares? GMA, lalong bagsak ang ratings ng TVJ Itbulaga. Basta walang Maine, si Maine lang ang inaasahan nila. Lalong goodbye TVJ Itbulaga. Go ahead, ipamalita ninyo na buntis si Maine. Hindi na rin naman ako nanonood ng Itbulaga ng TVJ. 3 years na mula binuwag ang Aldab. Kung ganun, excited na ako manood sa GMA kasi si Alden at Michael B. or V. Diba? Gusto ko siyang comedian, plus Alden pa, go na. Hindi ako affected sa buntis na yan. Ha. Good for them. Pahinga na si Maine kay buntis daw di ba? Totoo yun. Kapag si Maine Mendoza po ay nagpahinga, naku po, napakalaking dagok po sa pagbaba ng ratings niya ng Itbulaga TVJ, At para naman husay naman natin komento, mula naman po ito kay Miss Doris Latupan. Sabi niya rito, dahil takot kayong maungusan, kaya gumawa kayo ng way para pigilan si Tisoy sa decision niya. Of course, si Mengay na naman ang pinagdidiskitahan ninyo. Grabe kayo, TVJ. Sagad hanggang buto ang pagsira nyo sa Fulkerson couple. Anyway, kahit ano naman, ayaw pumayag ni Alden. Kung management naman ang susunod, wala siyang magagawa. Kaya go lang, Alden. After all, matagal naman na kayong binabastos ng 3 eggs. And sooner or later, magbabounce back din sa kanila ang masama nilang gawain. God never sleeps, and He knows all what's in our minds and hearts. Ganyan kadumi ang kalakaran sa showbiz. It's all because of money. Pag nadala ka sa kanila, bagsak ka. We know how smart the couple. Tumagal ba sila sa industry na hawak pa natin ang trono until now? 'Di ba? Kinatatakutan pa rin sila ng mga bitter
One big reason kaya ayaw silang pagsamahin. Totoo yan. May stories na tupan until now, ano? Kahit nananahimik po silang dalawa together, talagang kinatatakutan pa rin po. Magtagpo lang yung dalawa, makita lang sa isang screen yung dalawa. Wala na. Talagang magkikreate na naman ng, kaya nga phenomenal, di ba? May nagagawa po silang phenomenon na hindi araw-araw mangyayari. Na tanging dalawa lang sila makakagawa, di ba? At para naman husay katlo natin komento, mula naman po ito kay Miss G. Kapura. Sabi niya rito, okay lang naman na magkaroon ng noontime show ang GMA. Dami na lang artista dyan. Pwede naman na friendly competition. Di naman kinakalaban dahil lumiliit tuloy ang opportunities ni Alden dahil sa loyalty, trabaho lang, walang personalan. Kawawa naman si Alden, ano? Malaki din kasi nagagawa ng noontime show. Hindi ka makalimutan kung ako kay Alden, ano, tatanggapin ko. Sobrang bait din kasi ni Alden. Di naman loyal sa kanya ngayon ang TVJ. Parang nagtraidor pa nga sa kanya, 'di ba? Ano bang kinatatakot ni Alden? Okay lang naman. Nakakontrata sa GMA, maintindihan naman siya ng TVJ basta magpaalam bago tanggapin. At kung totoong mahal at dabarkadsan nila si Alden, ano, mauunawa ng TVJ 'yon. Ganon talaga. Kahit magkaibigan na nagkakatapat ng show, ano, basta personal friends sila, opinion lang. And I agree with you, Miss G. Kapuras, ano? However, dun po ako nag-agree dun sa sinabi ninyong mabait din talaga si Alden. Kasi nga, kung wala naman talaga siyang modo, grab lang yan. Diba? So ngayon, pag-usapan natin, ang una nating dapat pag-usapan sa gabing ito, wala pong iba kundi ang konfirmasyon na ang Showtime po ang papalit dito po sa iniwanan nila Yorme nila Paolo Conti. Sabi ko naman sa inyo hanggat walang inilalabas na opisyal na announcement ang panig ni Alden Richards at Michael V, huwag muna tayong maniniwala kasi anything can happen, lalong-lalo na po sa showbiz. Diba? Ngayon nga, ini-issue nila sa Paolo Conti. May nagtatampo raw si Paolo Conti sa GMA dahil hindi siya pinagtatanggol ng GMA. Yan ho yung yung ikinakalat nila sa social media. Diba? Pero ang sa akin lang, okay na rin yun. Okay na rin yun dahil hindi naman, alam naman ho natin yun, napaka-maprinsipyong tao ni Alden. Tama nga po yung sinabi ng isa nating commenter kanina, diba? Na sobrang bait din talaga ni Alden at kahit na may opportunity na ganyan, hindi po niya tatanggapin. Bakit kanyo? Dahil alam naman natin kung gaano niya inirerespeto at ginagalang ang TVJ. Kahit na ganyan ang ginagawa sa kanya, may respeto pa rin sa kanya. Pero may respeto pa rin siya. Kaya nga nagagalit yung iba. Diba? Ngayon puntahan natin ang sentro ng ating mga updates. Alden Richards was invited to deliver a talk about leadership. Okay, about leadership, on his success, kung paano mag-manage ng mga restaurants. It was organized by the McDonald's Philippines. Okay? So, nakasama po dyan yung mga tao na may mga business owners po yung mga yan. Ano? Kung paano nga ba nila mapagtatagumpayan pa ng husto at mapapayabong pa yung mga na-achieve nila pagdating po sa restaurants. Okay? Alden Richards delivered the talk about that thing. At ngayon, naobserbahan nga po siya ng mga netizens at ng mga dumalo doon. Tila baga, may pinaguhugutan sa Alden Richards. Lalong-lalo na nung sabihin niya na kung ikaw ay politician, live by example. Ibig sabihin, ipakita mo talaga, isabuhay mo talaga yung iyong paglilingkod. Kung lingkod bayan ka, ipakita mo na kapantay mo ang mga taong ito, na talagang malalapitan ka nila kahit anong mangyari, kaya nga live by example. Ano nga bang nangyari? Alam naman ho natin kung sino nga ba ang nasa QC at alam niyo na, ayoko na hong magsalita dito pero ang dami hong affected dito. Okay? At ang kanila nga pong pakulo dito, si Alden Richards daw po ay tatakbo sa eleksyon at kakalabanin si Panot. Okay? Bakit? Dahil daw po sinisiraan nito ngayon pa lang si Panot. Paano nangyari doon? Wala namang paninira sa Alden Richards. Ang kanyang tinutukoy dito ay yung pagiging leader sa mga restaurants, sa mga business. Okay? While Maine Mendoza, ito pa nga po, ito pang latest. Ito yung sinasabi nila na sa paparating po na Holy Week. Okay? Sa paparating na Holy Week,
may mission na naman po na ipagagawa kay Maine Mendoza kung saan sabi nga po ito ng mga sumusuporta kay Maine Mendoza at kay Alden Richards noon pa man, sabi nila ngayong Holy Week kinakailangan ding magpenitensya ng isang Maine Mendoza kapag pumayag siya sa bagay na itong pinagagawa sa kanya. Ang tanong, Mr. Pinas, ano nga ba yung gusto nilang ipagawa kay Maine Mendoza? Until now, hindi pa po nila dinidisclose. Abangan ho natin, sinasabi nila na malalaman natin yon this week. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Maine at kay Alden, araw-araw natin pag-uusapan yan. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.